Pablo, magmadali ka. Ang tatay mo inatake. Ha? Nasaan ang itay? Anong nangyari? Bakit daw inatake? Ang sabi, nagtatalo daw sila ng nanay mo. Bilisan mo na. Tinakbo ni Pablo at Amir ang bahay nila para puntahan ang tatay niya na inatake daw, sabi ng kaibigan niya. Kasalukuyan kasing nasa taas ng puno ng nyog itong si Pablo nang sigawan niya ito. Kahit papagod ay hindi nito alintana. Papuntahan lang ang kanyang tatay. 20 anyos na si Pablo, pero malayo ang loob ng nanay niya sa kanya. Na ipinagtataka nito lagi kasi lagi itong nakabulyaw sa kanya kahit wala naman siyang ginagawang masama. Pero baliwala ito sa binata dahil mahal niya ang kanyang ina. Tanging nagpakita lang ng pagmamahal ay ang kanyang ama na si Mang Emilio na 58 anyos na. Ito ay naganap taong 1986 sa lalawigan ng Quezon, bayan ng Tayabas. Kilala ang lugar dahil sa mga tuba ng nyog. Pagtutuba ang kalimitang hanap buhay dito. Kaya naman pagsapit na ng umaga ay wala ka nang makikitang kalalakihan sa mga bahay nila dahil nasa niyoga na ang mga ito. Ito'y hango sa tunay na buhay ng isang binata na si Pablo Manolin, isang magtutuba ng Tayabas sa lalawigan ng Quezon. Nag-iisang anak nila Emilio at Soledad, si Pablo na ngayon ay nagtatrabaho na rin sa niyogan sa kanilang lugar. Kahit pa palaging mainit ang ulo ng kanyang ina dito, ay hindi naman nagdaramdam ang binata. Iniisip na lang nito na baka dahil na rin sa hirap ng buhay kaya lagi siyang sinisinghalan ng kanyang ina. Habang pauwi nga sila ni Amir sa bahay nila dahil sa balita na sinabi nito ay dali-dali itong umuwi. Naabutan niya ang kanyang ina na pinapaypayan ng kanyang ama na nakapikit at nakapatong ang isang braso sa ulo. Halatang nanlalambot ito sa nangyayari. Nilapitan niya ito at agad kinamusta. Pero masamang tingin ang ibinato ni Aling Soledad sa kanya. Dahil sa matagal ng kaibigan at kilala ni Amir, ang binata ay hindi na rin lingid sa kaalaman nito ang masamang trato ng nanay ni Pablo sa kanya. Tay, anong nangyari sa inyo? Ayos lang ba kayo? Dadalhin ko kayo sa ospital kung may masakit sa katawan ninyo. Pagtatanong dito ni Pablo. Bakit? May pera ka ba para ipagamot ang tatay mo? Malaki ba ang kinikita mo sa lecheng tubaan na yan? Sagot dito ng kanyang ina. May ipon no ako, Nay. Kung pera lang ang pinoproblema nyo, tsaka ayos naman ho sa trabaho ko kahit papaano. Sagot nito sa kanyang ina, pero parang mas lalo pa yata itong nayamot sa kanya. Tumayo ito at hinagis ang hawak na pamaypay sa mukha niya. Nakita ni Amir ang ginawa nito kaya siya na ang nahiya at lumabas muna ito ng bahay nila Pablo. Napailing na lang ito na umupo sa labas ng bahay ng kaibigan niya. Hinintay niya itong makalabas para sana kausapin sa ugali ng nanay nito. Natahimik naman si Pablo dahil sa inugali ng nanay niya. Hindi niya maintindihan kung bakit laging galit ang nanay niya gayong wala naman siyang ginagawang masama.
Ginagawa naman niya ang lahat para matuwa ito pero wala pa rin. Kaya naman mas pinipili na lang niyang minsan na hindi ito pansinin dahil baka kung sagutin niya ito ay mas lalo lang itong magagalit. Tinapunan niya ng tingin ng kanyang ama at nakita niyang unti-unti itong dumidilat kaya naman mas lumapit pa siya para kausapin. At nang malaman niya kung ano ang nararamdaman nito, inalalayan niya itong maupo at isang malalim na paghinga ang ginawa ni Mang Emilio bago ito tuluyang magsalita. Tipid itong ngumiti sa binata at umayos ng upo. Bakit nandito ka? Hindi ba't nasa niyogan ka at nagtatrabaho? Baka pagalitan ka ng amo mo doon. Wika ng kanyang ama. Hindi ho, itay. Mabait ho si Mang Erning. Kaya naman maintindihan niya kung bakit ako umalis. Ano ba nangyari sa inyo at sabi ni Amir ay inatake raw kayo? Nagpagod na naman ho ba kayo kakasibak ng kahoy? Pagtatanong dito ng binata. Umiling lang ito at medyo natawa. Kumapit sa kamay niya para tumayo kaya inalalayan niya ito para akayin. Marahil ay nauuaw kaya pinaupo niyang muli ang kanyang ama at siya na ang kumuha ng tubig. Sandali lang siyang nawala at agad bumalik para bigyan ito ng inumin. Ilang oras pa itong tahimik kaya naman binasag na ni Pablo ang katahimikan. Humingi ng pasensya ang tatay niya sa ugali ng nanay niya. Hindi naman siya nagsalita, bagkus ay napatawa na lang siya ng tipid. Nang masiguro niyang maayos na ito, ay nagpaalam na siya para bumalik sa niyogan. Walang imik si Amir dahil naawa siya dito sa tratong ipinapakita ni Aling Soledad para sa kanyang anak. Mabigat ang loob ni Pablo dahil hindi na siya pinakitaan ng maayos ng nanay niya. Muli ay umakyat siya ng puno upang pumitas ng ilang bunga. Samantalang sa bahay nila ay nagtatalo muli ang nanay at tatay niya. Pinagsasabihan ni Mang Emilio ang asawa na maging mabait naman ito kahit papaano kay Pablo. Kahit pa hindi nila ito tunay na anak. Nakuha ito sa labas ng bahay. Isang matandang lalaki ang nakita niyang nag-iwan dito bago makalayo. Ang lalaki ay nahabol ito ni Mang Emilio. Inihabilin ito sa kanya kahit patutol ang kanyang asawa. At dahil nga wala silang anak, ay inalagaan itong mabuti ni Mang Emilio. Taliwas naman sa kagustuhan ng kanyang asawang si Soledad. Bago umalis ang lalaking matanda, ay iniwan niya ang nag-iisang tila bato na kulay ginto at sinabi na huwag aalisin sa pusod ng batang si Pablo. Isa itong mutya ng nyog na merong isang mata. Galing daw ito sa tatay niya na isang albularyo na napatay sa isang labanan at isa sila sa nakaligtas na dalawa. Kaya iniwan niya ang sanggol kay Emilio na tiyak nitong maaalagaan ng maayos at may pasani na haharapin sa tamang panahon. Hindi pa nasasabi ni Mang Emilio sa binata sa pagtalak ng asawa niya dahil laging mainit ang ulo nito kay Pablo. Bagay na laging pinagtatalunan ng mag-asawa. Ano ka ba naman, Soledad? Puro ka na lang galit kay Pablo. Ano bang problema mo sa bata? Naghahanap buhay naman, hindi ba? Hindi mo ba nakikita yung ginagawa niya para sa ating dalawa? Ano ka ba naman? Mahalin mo naman yung anak mo. Anak natin.
Wika dito ni Emilio. Anak mo lang, Emilio. Ikaw lang ang tumanggap dyan, hindi ako. Kaya hindi tayo nagkaroon ng sariling anak. Dahil yan ang tinutukan mo. Tapos sasabihin mo mahalin ko. Hindi nga natin alam kung saan lupalop ipinanganak yan. Sambit dito ni Soledad. Yang bibig mo, Soledad. Mamaya marinig ka pa ni Pablo. Kung hindi mo kayang ituring na anak si Pablo, pues, irespeto mo na lang bilang tao yung bata. Abay, hindi mo ba nakikita yung pagmamahal niya para sa'yo? Mas mahal ka pa nga niya kaysa sa akin, di ba? Pero kung tratuhin mo at pagsalitaan ay ganun na lang. Natahimik ang asawa nito sa sinabi ni Mang Emilio. Siguro ay napagtanto nito na tama ang sinabi ng kanyang asawa. Kaya naman napaupo ito sa mahabang kawayan na upuan at napabuntong hininga. Sabay sapo sa noo nito at napapapikit na lang. Marahil ay naisip nito ang mga pangit na ipinapakita niya kay Pablo sa kabila ng pagmamahal na iginaganti nito. Abala naman ang binata sa mga tuba na inililipat nila sa kubo upang doon muna pansamantala habang kakalipat lang nila sa mga galon. Doon inilalagay para hindi gaanong mabilad sa init ng araw. Naudlot ang ginagawa ni Pablo na paglilipat ng mga tuba sa kanilang kubo dahil sa takbuhan at sigawan ng mga kasama niya. Nadapa pa nga ang isang ali, kaya naman tinulungan niya itong makatayo. Napatingin nito kay Pablo at niyaya na din siyang umalis. Pero kumunot lang ang mga mata at balak pa sana nitong tanungin kung ano ang dahilan at biglang may isang malaking ibon na bumulusok sa taas ng niyog patungo sa kanila ng babae. Mangiyak-ngiyak na ito sa takot. Isang taong paniki ang nakita nila. Kaya naman kahit pa nangangatog ang katawan ng babae, ay nagawa pa nitong makatayo at tumakbo nang mabilis palayo kay Pablo at sa lugar na iyon. Tumayo si Pablo ng dahan-dahan dahil hindi siya halos makapaniwala sa kanyang nakikita. Taong paniki na naglalakad patungo sa kinatatayuan niya. May itak na nakasukbit sa bewang niya kaya hinawakan niya ito at umatras ng bahagya. Hindi siya kumukurap o inaalis ang tingin niya dito. Nakadama ang binata ng kaba dahil ngayon lang siya nakakita ng taong paniki sa buong buhay niya. Patuloy ang pag-atras niya. Matalas ang mga mata ng nilalang sa harapan niya. Kaya naman wala na siyang magagawa pa, kundi ang harapin ito kahit pa wala siyang nalalaman sa pakikipaglaban. Ipinaspas ng nilalang ang pakpak nito at sumugod kay Pablo. Hinugot ng binata ang itak sa bewang niya. Sabay punteriya sa isang pakpak nito. Kaya naman nadaplisan niya ng bahagya ang kaliwang pakpak ng taong paniki. Nagalit ito at gigil na tumingin sa binata. Napansin ng binata ang isang sulo na umaapoy kaya hinugot niya ito sa kinatatayuan at nang muling umatake ang taong paniki sa kanya. Ito ang ginamit niya upang hindi ito makalapit. Dahil alam niya na takot sa liwanag ang mga paniki. Baka sakaling ganon din ito. Huminto sa paglipad ang nilalang na tangkang lalapit kay Pablo.
nang iharang nito ang sulo sa harap nito mismo. Lumapit ang binata nang hindi inaalis ang hawak na sulo na umaapoy sa harap ng taong paniki. Kita niya na nagalit ito kaya naman binalak niyang sunugin ang muka. Ngunit lumipad lang ito paitaas. Sinundan niya ng tingin ito paitaas habang palayo sa kanya. Tsaka niya ibinalik ang sulo sa dating kinalalagyan nito. Maya-maya pa, narinig niya si Amir na tinatawag ang pangalan niya. Itinaas niya ang isang kamay upang ipaalam dito na maayos lang siya. Nakita rin pala ng mga ito ang taong paniki. Kaya nagulat si Amir na walang nangyari sa kaibigan niya. Naguguluhan si Pablo kung saan galing ang mga ganong uri ng nilalang. Sa tagal nilang naninirahan sa bayan ng Tayabas, ay ito ang unang pagkakataon na may lumabas na taong paniki sa lugar. Naglabasan na ang ilang mga kasama nila na nagsipagtago nang makita nila ang nilalang na iyon. Ilang sandaling umpukan at usapan ang nangyari bago nila napagpasyahan na umuwi na, bago pa mas lalong dumilim. Laman ng isipan ni Pablo ang nangyari kanina lang. Marahil ay alam ito ng kanyang ama, kaya naman naisipan niyang sabihin dito. Naabutan niyang gising pa ito, maging ang nanay niya, kaya naman nagmano siya sa mga ito. Malaking tanong naman kay Pablo dahil tila ba tahimik ang kanyang ina na kanyang ipinagtataka. Parati kasi itong nakasinghal kahit na wala naman siyang ginagawa. Tumayo ang tatay niya at ikinuha siya ng tubig upang pamawi ng pagod sa paglalakad. Tahimik sila hanggang sa buksan niya ang usapan tungkol sa nangyari sa niyogan kanina lang bago siya umuwi. Nagulat ang nanay at tatay niya sa mga sinabi niya sa mga ito. Nagtitinginan pa nga na tila may alam sila sa nangyari. Pero sa huli ay wala silang naging komento hinggil doon. Iniwan sila ni Aling Soledad doon upang maghanda ng hapunan, kaya naman nagpaalam din si Pablo upang maligo na din. Tamang-tama dahil binigay na ang sahod niya ng kalahating buwan. Matapos itong maligo ay naabutan niya ang nanay Soledad niya sa kusina na nag-aayos ng mga pinggan. Nilapitan niya ito at inabot ang kinita niya sa loob ng kalahating buwan. Tiningnan ni Soledad ang pera at ang binata. Sumagi sa isipan niya ang pagtatalo nila ni Emilio. Naalala niya ang sabi nito na mas mahal ka pa nga niyan kaysa sa akin kung ituring mo ay iba. Bumalik lang siya sa realidad nang hawakan ni Pablo ang braso niya. Kaya naman para pa siyang nahiya dito. Nakangiti ito na tila ba hindi mababakasan ng kahit na konting galit o tampo man lang sa mukha nito. Napaiyak na lang bigla ang nanay niya at niyakap ang binata. Nagulat pa si Pablo dahil sa hinaba ng pagsasama nila ay ngayon niya lang naramdaman ang yakap ng isang ina. Pakiramdam niya tuloy ay pwede na siyang mamatay dahil sa maliit na kaligayahan na nararamdaman niya ng mga oras dito. Maging siya ay hindi napigilan na mapaiyak dahil ramdam niya ang init ng yakap nito. Pasensya ka na, anak ko. Laging mainit kasi ang ulo ng nanay. Huwag kang magagalit sa akin, ha.
Wika dito ni Soledad. Mas naging mahigpit ang yakap ni Pablo dito at doon sila naabutan ng kanyang ama. Nagulat ito dahil sa nakitang eksena sa pagitan nila ng nanay niya. Tinapik ni Mang Emilio ang balikat ng binata kaya tumingin ito sa gawi niya at kita sa mukha ng binata ang sobrang kaligayahan. Kumain sila ng sabay-sabay at wala nang bigat sa dibdib ang bawat isa. Kinabukasan ay tuloy pa rin ang trabaho niya sa niyogan upang mag-imbak ng tuba ng niyog. Naging usap-usapan ang naging pagsalakay ng taong paniki noong gabing lumipas. Pero hindi na rin siya nakisali sa mga usapang ito. Total, ay wala namang nasaktan. Pero naisip din niya na baka magbalik ito. Tanghaling tapat ay nagulat ang binata nang dalan siya ng pananghalian ng kanyang ina. Nagmano siya dito at niyaya niya din kumain pero tumanggi na ito dahil wala daw kasama ang tatay niya. Nagpaalam din ito agad kaya naman nang makita niya si Amir ay doon na lang siya lumapit upang magkasabay sila sa pananghalian. Sa tingin mo, Amir, anong lasing aswang yung sumalakay dito sa atin kagabi? Ngayon lang tayo sinalakay ng ganong uri, hindi ba? Pagtatanong dito ni Pablo. Hindi rin ako sigurado, Pablo. Pero tiyak ko, may hinahanap ang mga yon. Kasi ang tagal ko nang nandito. Ngayon lang ako nakaranas na nakakita ng taong paniki, di ba? Isipin mo yon. Sagot nito sa binata. Napaisip lalo ang binata dahil anong kailangan ng mga yon at bakit mas pinili ng mga ito na ang bayan pa nila ang guluhin. Nagpatuloy sila sa pagkain ng pananghalian. Simula nang sumalakay ang taong paniki ay wala ng kabataan na makikita sa labas ng kanilang mga bahay pagtungtong pa lamang ng 6:00 ng gabi. Lahat ay nangilag sa nangyari. Takot dahil baka muling bumalik ang mga ito. Kinahaponan ay tapos na ang oras ng trabaho. Nauna nang umuwi ang kaibigan niyang si Amir dahil nakiusap ito sa amo nila na may lakad ang tatay nito at kinakailangan siyang isama. Pauwi na ang binata mula sa niyogan nang isang itim na aso ang humarang sa kanya. Ibang kabog ng dibdib ni Pablo dahil sa itsura pa lang ng asong itim. Tila ba may ibig ipahiwatig ang mga tingin nito. Parang nagbibigay ng isang babala. Umatras siya upang kung habulin siya nito ay mabilis lang siyang makakabalik sa niyogan. Pero hindi kumilos ang asong itim. Kaya tumigil din si Pablo sa pag-atras niya. Hanggang sa ito na mismo ang umalis at iniwan siyang naguguluhan. Hinanap niya sa paligid ito ngunit wala nang bakas pa na naroroon ito. Pinakiramdaman niya ang paligid ngunit tanging huni na lang ng mga kuliglig ang narinig ng binatang si Pablo. Wala na siyang sinayang na oras. Nagmadali na itong umuwi. Ngunit gano'n na lang ang gulat at hinagpis niya nang maabutan niyang gulo-gulo ang labas ng bahay nila. Tanda ng may nangyari dito. Tumakbo ito para makita niya ang mga magulang. Humahangos ang binata nang makarating sa mismong bungad ng kanilang tarangkahan. Naabutan niya ang kanyang ina. Nadilat ang mga mata at wala ng puso. Nilapitan niya ito
at napaluhod siya mismo sa gilid nito. Sabay alpas ng mga luha at niyakap ang wala ng buhay niyang ina. Hinahanap ng paningin ng binata ang kanyang ama. Kahit hiram ang muka sa luha ay tumayo ito at hinanap ang kanyang ama. Nakita niyang itong may sugat sa gilid ng tagiliran at nakahandusay ito sa lupa. Wala na ring buhay. Isang putok na tila sungay ang hawak nito sa kanang kamay at sa kaliwa naman ay isang itak na may bahid pa ng dugo. Anong nangyari dito, Tay? Gumising ka. Bakit hindi niyo ako hinihintay? Kung kailan naayos na kami ni Inay, tsaka niyo pa ako iniwan. Wika ni Pablo sa kanyang sarili. Yakap ni Pablo ang katawan ng kanyang ama na wala ng buhay. Binuhat niya ito at itinabi sa katawan ng kanyang ina. Hinaplos ni Pablo ang mukha ng kanyang ina upang pikit ang mga mata nito. Tumatangis ang binata sa nangyaring pagkamatay ng mga magulang niya. Niyakap niya ito at tila bata na humahagulhol dahil sa kanyang pag-iisa. Napabalita sa buong Tayabas ang nangyari sa mga magulang niya. Hindi na muna siya pinapasok ng amo nila sa niyogan dahil na rin sa awa na naramdaman dito sa binata. Mabuti na lang at nandoon parati ang kaibigan niyang si Amir na hindi siya iniwan hanggang sa mailibing ang mga magulang niya. Pumasok siya sa kwarto ng mga ito at isa-isang kinuha ang mga gamit upang ligpitin. Balak na sana niyang iwan ang Tayabas at magsimula sa ibang lugar, ngunit isang sulat ang nakita niyang nakapaloob sa gamit ng kanyang ama na si Mang Emilio. Napaupo siya sa katre nang mabasa niya ang laman ng sulat. Nakasaad doon na hindi siya nito tunay na anak. Isang lalaking albularyo daw ang kanyang ama, ngunit nasawi ito sa isang pakikipaglaban. Nakita niya ang isang bilog na kulay kayumanggi sa maliit na kahon. Kinuha niya ito at tinitigan ng gusto. Naguguluhan man sa nalaman ay muli niyang ibinalik ang mga gamit ng mga magulang niya. Ngunit hawak pa rin niya ang isang maliit na bagay na iyon na ayon sa sulat, isang uri ng mutya. Mutya ng niyog na may isang mata. Ginawan niya ito ng maliit na tela at ginawa niya itong kwintas. Ang sabi sa sulat ay huwag niyang ilalayo sa katawan niya dahil mula nang makita siya noong sanggol pa ay kasama na iyon na suot niya sa kanyang pranela. Lumabas siya ng bahay nila. Tumanaw sa palubog na sikat ng araw. Pilit tinanggap ng sarili na wala na ang mga magulang niya. Naisip niya na hindi mga ordinaryong tao ang gagawa noon dahil walang kaaway ang mga magulang niya. Naalala niya ang hawak na sungay ng kanyang ama sa kamay. Isinabit niya ito sa harap ng kanilang pinto. Masakit at mabigat ang loob ni Pablo. Naisip niya na bakit ang mga magulang niya pa. Gusto niyang sisihin ang Diyos, pero hindi tama. Haharapin niya ang buhay ng nag-iisa at wala ng pamilya. Palagi siyang dinadalaw ni Amir dahil mula nang mamatay ang mga magulang niya ay
Hindi pa rin siya pumapasok sa niyogan. Kaya naman nag-aalala ito para sa kanya. Pero patuloy pa rin naman siyang gumigising. Isang umaga ay narinig niyang tumatawag si Amir. Kaya naman napilitan itong lumabas ng bahay niya at salubungin ito. Gaya ng nakagawian nito ay parati itong may dalang mainit na pandesal sa binata. Pinatuloy siya nito sa loob ng bahay ni Pablo, pero tumanggi na lamang ito at inabot ang supot na mainit na pandesal. Tinanong niya rito kung ano ang nangyari. Ang sabi nito ay 2 araw na raw na nawawala ang 2 dalagita sa bayan ng Tayabas. Nagtaka naman si Pablo kung bakit ito sinasabi sa kanya ng kaibigan niya. Anong problema? Bakit sa akin mo sinasabi yan? May mga lagad ng batas. Asan ba ang mga magulang ng mga nawawalang bata? May aksyon na ba? Pagtatanong dito ni Pablo. Ang sabi ni Amir ay naiulat na daw, pero wala pa rin silang mahanap na mga bata. Napaisip si Pablo dahil mula nang sumalakay ang taong paniki ay ngayon lang napaulat ang mga nawawalang bata. Naisip niyang muli ang itim na aso nang minsan na harangin siya nito noong araw din na maabutan niyang wala ng buhay ang kanyang ama at ina. Pumasok ang binata sa loob ng bahay nila at kinuha ang itak. Pagkatapos nito ay nagtungo sa kawayanan, malayo ng ilang kilometro sa bahay nila. Nagtaka man si Amir pero sinundan din niya ang kanyang kaibigan. Pumutol ito ng 2 mahabang kawayan na tama lang ang laki. Tinulisan niya ito sa magkabilang dulo at inabot kay Amir ang isa. Kunot noon naman itong tumingin kay Pablo, pero hindi na rin ito nagtanong pa. Bumalik sila sa bahay nito, kaya naman isinandal muna ni Amir ang binigay sa kanya. Proteksyon mo yan, Amir. Huwag mong iiwan kung san-san. Basta kung babalik man ang taong paniki, gamitin mo yan. Salamat nga pala sa pandesal. Nag-abala ka pa. Wika dito ni Pablo. Tinapik siya nito sa balikat at sa huli ay nagpaalam na din. Hinatid niya ng tanaw ang kaibigan hanggang sa mawala rin ito sa kanyang paningin. Nag-iisip ang binata kung bakit may mga uri ng nilalang na nanggugulo sa bayan nila. Pumasok sa alaala niya ang tunay niyang pinagmulan. Ano kaya ang pakay nila? O talaga lang na masasama sila? Dapat ko itong malaman. Sambit nito sa kanyang sarili. Sumapit ang gabi. Tila ba tahimik pa rin. Hindi mo aakalain na may hiwaga ang lugar. Mga nawawalang bata na hanggang ngayon ay wala pang balita. Isang huni ng ibon ang naulinigan ni Pablo. Bandang likod bahay nila. Dala ng kuryosidad ay sinilip niya ito sa bintana. Kakaibang huni iyon ng ibon. Nakakapangilabot kung susuriing mabuti. Binuksan niya ang pinto. Dala ang buho na kanyang ginawa kaninang umaga. Sa bawat paligid ng kanilang bahay ay may mga sulo na nakasabit. Sinindihan niya ang iba upang kahit papaano ay magliwanag. Pero lumakas ang hangin, kaya tanging isa lang ang natirang may sindi. Isang yabag ang narinig niya
Kaya naman nilingon niya ang gawing gilid ng bahay. At doon, lumabas ang isang asong itim na pamilyar na sa binata. Mapupula ang mga mata nito. Umaangil sa hindi niya malamang dahilan. Tumigil sa pag-angil ang aso dahil naramdaman nito na may suot na mutya ang binata. Nagbalik ito sa pagiging aso. Hubad ang katawan. Tunay nga palang may isang nabuhay na albularyo dito sa Tayabas. Kaya pala iba ang aura mo nang minsang makita kita, binata. Wika dito ng nilalang. Sino ka? At bakit nanggugulo kayo dito sa aming bayan? Malumanay na tanong ni Pablo sa aswang na kanyang kaharap. Lumakad ito palapit pero umatras siya. Napatawa ito ng malakas dahil sa kilos niyang paglayo. Huminga ng malalim ang binatang si Pablo. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid sa harapan nito. Huminto sa pagtawa ang aswang at nagseryoso ang itsura. Ang titig nito ay nakakatunaw dahil tila nagpapahiwatig ito ng isang laban na wala siyang ideya kung para saan. Babalikan kita at sa susunod na magkita tayo, ikaw naman ang tatapusin ko. Isusunod kita sa mga magulang mo. Wika nito. Nagulat pa si Pablo dahil ito pala ang pumatay sa mga magulang niya. Pero bakit? Tanong niya sa kanyang sarili. Anong dahilan? At bakit niya pinatay ang mga ito? Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Pero bakit? Anong kasalanan nila sa'yo? Pagtatanong dito ni Pablo. Hindi siya nito sinagot. Bagkus ay tuluyan na itong umalis at sa isang iglap ay nawala na ito parang bula. Tumakbo siya sa kinatatayuan nito at hinanap ang aswang. Sa tingin niya, isa itong uri ng tiktik. Nag-aanyong tao kung minsan. Minsan naman ay iba't ibang uri ng hayop. Ngunit mas madalas ay ibon. Nagliyab ang galit na kinikimkim niya dahil aswang pala ang pumatay sa mga magulang niya. Bumalik siya ng bahay nila at kinuha ang ilang gamit ng namayapa niyang ama. Inilabas niya itong lahat at inayos niya isa-isa, pati na rin ang buho na kanyang ginawa. Kinabukasan ay natagpuan na ang dalawang bata na nawawala. Nasa bandang ilog ito at wala ng buhay. Maging ang puso ng mga ito ay wala na. Abot ang hinagpis ng mga naulila. Ramdam niya ang sakit dahil siya man ay nawalan din. Bumalik siya sa Niyogan at ikwinento niya kay Amir ang tunay na nangyari sa mga magulang niya. Hindi na rin nagulat ang kaibigan niya dahil alam din ito na wala ng puso ang nanay niya na hindi naman gagawin ng mga ordinaryong tao. Mula nang makita ang bangkay ng dalawang bata ay nasundan pang muli iyon. Mga katandaan naman ang nawawala, kaya mas lalong nabalot ng takot ang bayan ng Tayabas, Quezon. Kaya naman, ang ilang mga kalalakihan ay nagpasyang magbantay sa bawat bahayan upang hindi na maulit ang mga kaganapan na pagpatay sa hindi nila malamang dahilan. At isa na rin si Pablo.
at ang kaibigan niyang si Amir na nagbabantay sa bawat mga bahay. Isang gabing maisipan ni Pablo na bumalik muna sa Niyogan dahil naiwan niya ang itak ng kanyang ama doon. Nagpresenta naman si Amir na samahan siya, kaya naman silang dalawa ang bumalik roon. Naabutan nilang bukas pa ang ilaw ng ilang kubo, kaya naman hinayaan na lang nila. Ngunit hindi pa man sila nakakapasok ng husto, sa bakuran ay isang malakas na hangin ang sumalubong sa magkaibigan. Napahinto sa paglalakad si Pablo. Ganon din itong si Amir. Tumingin sila sa paligid at mula sa taas ay pababa ang taong paniki na matagal nang hinahanap ni Pablo. Kita niyang putol ang isang sungay nito. Natanda na ito rin ang nakalaban ng kanyang ama noong naabutan niya itong wala ng buhay sa mismong bahay nila. Maliban pa sa tiktik na nakasalubong niya noon, biglang uminit ang ulo ng binata at mabilis na pinagtago ang kaibigan nito. Pero tumakbo si Amir kung saan naroroon ang mga gamit na pinaglalagyan ng mga itak upang pumitas ng mga niyog. Hinanap agad nito ang itak ni Pablo at maging siya ay kumuha din ng sariling itak para tulungan ang kanyang kaibigan. Mabilis na sumugod ang taong paniki kay Pablo. Natiyak niyang siya talaga ang punteriya nito. Ang tingin niya ay inabangan talaga ang pagbalik niya dito sa Niyogan. Dumapa siya para hindi madagit ang kahit anong bagay sa katawan niya. Sakto naman na may buhangin, kaya nang pagbalik nito ay dumakot siya ng isang dakot. At nang malapit na ito sa kanya, ay isinaboy niya ito sa mukha ng taong paniki. Kung kaya't nawala ito sa konsentrasyon at umikot ito pabulusok. Tumakbo si Pablo patungo kay Amir at tinawag niya ang pangalan nito. Sakto ang paglabas nito, kaya hinagis ni Amir ang kanyang itak at bumalik sa taong paniki na hanggang ngayon ay hindi pa rin makaaninag. Tumalon siya at tinaga niya ang isang pakpak nito, kaya naman humiyaw ito na tila ba nasaktan. Laylay ang kaliwang pakpak ng taong paniki. Kinukusot nito ang mata matapos na mataga ni Pablo. Ang isang pakpak nito ay hindi na siya naghintay pang bumalik ang liwanag ng paningin nito. Tinawag niya si Amir upang sabihin na ilabas ang isang malaking panghuli na ginagamit nila pansalo sa mga bunga ng niyog. Inuha nito ng mabilis at inabot kay Pablo. Tsaka isinaklob sa taong paniki. At ang huli ay hiniwa niya muli ang isa pang pakpak nito para hindi na makalipad pang muli. Galit na galit ito at lumabas ang mahabang pangil, maging ang matatalas na kuko. Sinubukan nitong alisin ang nakabalot sa katawan niya, ngunit nagdatingan pa ang ilang kalalakihan at pinagtulungan ito para hindi na makaalis pa. At sa huli ay hindi na rin hinayaan pa ni Pablo na mabuhay ito, kaya naman tinaga niya ito sa ulo at sinaksak sa puso, dahilan ng kamatayan nito. Katahimikan ang namayani sa paligid. Hingal na hingal si Pablo at umalpas pa ang isang putil ng luha nito. Pinagtulungan ng mga tao doon na buhatin ito at sinunog ang katawan ng taong paniki. Hindi lubos maisip ni Pablo na mapapatay niya ang isa
sa dahilan kung bakit siya nag-iisa ngayon sa buhay. Naiwan si Pablo at Amir sa niyogan dahil nanlambot ang binata sa kanyang nagawa. Napaupo ito sa lupa dahil sa wakas ay nahiganti niya na ang kanyang ina. Isa na lang ang dapat niyang harapin, ang sabi niya pa sa kanyang sarili. Ayos ka lang, Pablo. Ang galing mo dun ah. Sambit dito ni Amir. May isa pa, Amir. Magbabaya din siya sa ginawa niya sa tatay ko. Uubusin ko kahit ilan pa sila. Natahimik ang kaibigan niya dahil noon niya lang ito nakitang nagalit. Likas ito sa pagiging tahimik at isang mabuting anak at kaibigan sa kanya. Naisip ni Amir na siguro kahit gaano pa kabuti ang isang tao, ay mauubos din ang pisi, lalo na kung punong-puno na ito at ang mga mahal mo na sa buhay ang usapan. Niyaya niya nang umuwi ang binata. Alam niyang labis pa rin itong nagdadalamhati sa nangyari sa mga magulang nito. Sinamahan siya ni Amir hanggang sa bahay nila. Iniwan na rin siya nito dahil siya na rin ang nagsabi na kaya naman niya at maayos na ang pakiramdam. Pagpasok niya sa loob ng bahay nila ay kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Nagtungo siya sa kwarto ng kanyang mga magulang at nakita niya ang lumang litrato ng mga ito. Kinuha ito ni Pablo at kinandong matapos maupo sa katre. Tinitigan niya ang mukha ng mga ito at hinaplos isa-isa. Mapait siyang napangiti. Naalala niya ang mga ngiti ng kanyang ama at maging ni Aling Soledad. Kumusta na kayo dyan, Nay, Tay? Ako ito, malungkot at nag-iisa. Pero huwag kayong mag-alala dahil sinusubukan kong magpatuloy at mabuhay kahit napakahirap. Naiganti na kita, Nay. Napatay ko na yung taong paniki. Natiyak kong siya ang may gawa sa'yo kung bakit wala kang puso. Malapit ko nang matapos ito at pag nangyari yon, magsisimula ako ng panibagong buhay. Pangako ko sa inyo yan. Wika ni Pablo sa kanyang sarili. Nagliparan ang ilang ibon sa labas ng bahay nila. Kaya tumingin siya sa bintana. Isinabit niya muli ang litrato ng mga magulang niya at lumabas ng kwarto nila. Kinuha muna niya ang itak at nagbulsa ng isang dakot na asin. Maingat niyang binuksan ang pinto at sumilip muna bago lumabas ng bahay. Hangin ang sumalubong sa kanya at ilang mga ibon na nagliparan. Suot niya ang mutya ng nyog na ginawa niyang kwintas. Mabisa din itong tagabulag kung ilalagay mo sa iyong pusod. Mabisang proteksyon sa anumang kapamakan ang mutya na kanyang taglay. Mas lumakas pa ang ihip ng hangin. Kaya naman mas tinalasan niya ang kanyang pakiramdam. Luminga siya sa paligid at isang anino ang nahagip ng kanyang paningin. Tumakbo siya sa gawi kung saan iyon nakita. Tila ba may nanonood sa bawat galaw niya. Kaya nilakasan ni Pablo ang kanyang loob dahil para sa kanya ay hindi lang basta tao ang kanyang nakita. At hindi nga siya nagkamali. Dahil isang mataas na babaeng payat at may matutulis na kuko ang lumabas mula sa isang malaking puno. Hindi niya may larawan
ang nilalang na iyon, pero natitiyak ni Pablo na uri ito ng aswang. Isang mabilis na kilos ang ginawa nito at sa isang iglap ay nasa likuran na ito ng binata. Mabilis siyang lumayo dito, pero nahila ng aswang ang isa niyang binti, kaya naman yun ang naging dahilan para tuluyan siyang matumba. Hindi niya binibitawan ang hawak na itak na mas matalas pa sa isang ordinaryong patalim. Nang lalapit na ang aswang, ay iwinasiwas niya ito sa mahaba nitong kuko, kaya naman naputol ang mga ito. Nagalit ito dahil hindi inaasahan na makakakilos pa itong si Pablo. Mula nang patayin ni Pablo ang taong paniki ay nagkaroon siya ng lakas ng loob para lumaban mag-isa. Tumalon ito patungo sa kinasasadlakan niya, pero mabilis niya itong nasipa, kaya hindi nito nagawang lapitan ang binatang si Pablo. Tumayo siya para hintayin ang susunod nitong pag-atake. Muling bumalik ang tulis ng mga kuko at humaba ang buhok, kaya mas lalong doble ingat ang ginawa ni Pablo upang hindi siya nito malapitan. Pagsugod nito ay kasabay na humaba at tumulis ang dulo ng buhok ng aswang, tsaka ito nagtungo sa kanya. Nailagan nga ni Pablo ang kuko, ngunit hindi ang buhok. Dumaplis iyon sa tagiliran niya, kaya nagtamo siya ng sugat, ngunit hindi naman ganoon kalalim. Napatras siya dahil medyo nagdugo iyon. Napangisi ang aswang at tila ba natuwa dahil nasugatan niya ang binata. Isang sugod pang muli ng aswang ay hindi na muling hinayaan ni Pablo na masugatan pa siya. Tinaga niya muna ang mga kuko nito at nang maputol niya ay hindi na siya nagsayang pa ng oras. Hinila niya ang mahaba nitong buhok at walang tigil niya itong tinaga hanggang sa maubos niya ang mahaba nitong buhok. Lumayo siya dito at hinintay ang pagsugod. Pero siya na ang kusang lumapit at agad niyang pinuntirya ang likod nito. Maging ang puso ng aswang ay doon niya itinarak ang matalas niyang itak. Gulat ang mababakas sa mukha nito at hawak ang itak na nakatarak sa sarili nitong dibdib ay dahan-dahan na napaluhod ang aswang at sa huli ay nawalan din ng buhay. Hingal pa si Pablo na nakatayo sa patay na tong katawan. Hinugot niya ang itak tsaka iniwan itong nakahandusay. Hindi sukat akalain ni Pablo na muli siyang makapapatay ng aswang ng mag-isa. Pumasok siya sa loob ng kanilang bahay at tiningnan ang sarili mula sa refleksyon niya sa kanilang salamin. Nabalot ng puot at paghihigante ang dating Pablo na mabait na anak. Masayahin na binata. Ang nakikita niya ngayon sa salamin ay isang lalaking puno ng galit at may sama ng loob sa mundo. Napaisip siya na tama ba na magalit sa lahat, nakamuhian ng kanyang sarili dahil hindi niya nailigtas ang mahal niya sa buhay. Nang sumapit ang araw ay tanging hiling niya ay sana makalaya na siya sa sakit ng pangungulila. Dasal at pananalig ang kanyang kinapitan para makawala ang sakit sa kanyang dibdib. Naghanda na siya para magtungo sa kanyang trabaho. At tulad ng dati ay marami na naman siyang nakuhang mga niyog upang gawing tuba.
Mabenta ito dahil inaangkat din ng iba upang ibenta sa ibang lugar. Dahil nag-iiba ang lasa ng tuba ng niyog mula dito sa Tayabas, Quezon. Pababa na siya ng puno nang mahagip ng kanyang matalas na mata ang isang lalaking hindi pamilyar sa lugar. Dalawa ito at ang isa ay nakamasid sa iba pang tao mula sa malayo. Kaya nanatili siyang nasa gitna ng puno ng niyog upang masdan ang galaw ng dalawang lalaki. Nawala lang sa paningin niya ang mga ito nang tawagin siya ni Amir upang mananghalian na. Pagbaba niya ay pinuntahan niya ang pwesto nito kanina. Nagtaka naman ang kaibigan niya kung bakit siya naroroon. Wala naman doong tao. Umiiling na lang ito at pabalik na sa huli ay isang sulyap pa bago tuluyan na magtungo sa isang kubo upang sabay-sabay silang lahat na magsikain. Binanggit niya rito sa kaibigan ang nakita niya na kakaibang kilos ng dalawang lalaki na hindi pamilyar sa mukha niya. Nagtaka din si Amir kung sino ang mga iyon at kung bakit nagmamasid. Marami silang nagawang tuba ng niyog kaya masaya ang ilan dahil tiyak daw na maganda ang pasahod mamaya sa kanila. Kahit pa si Pablo ay hindi makapaniwala sa dami ng nakuha nila mula sa mga bunga ng niyog. Naalala niya ang suot niyang mutya. Hinawakan niya ito. Baka dahil doon kaya maganda ang nakuha nilang lahat. Ilang araw din ang lumipas. Buhat ng mamatay ni Pablo ang isang aswang na tiyak niyang mula sa lahi ng mga kubot. Na ang panlaban ay ang mahaba nitong buhok. Papasukin nila ang bibig mo, maging ilong at mata, gamit ang buhok nila na malaalambre ang tigas. Sinabihan din niya si Amir na huwag mag-aalis ng mga matutulis na bagay sa tabi nila oras na matutulog na dahil tiyak niyang dito ang kahinaan ng ilang aswang tulad ng napatay niya. Isang umaga ay nagulat siya dahil may dala si Amir na panlaban din daw sa mga aswang. Isang buntot pagi na pamana pa daw ng kanyang lolo sa kanyang ama. At dahil naman hindi naniniwala ang tatay niya sa mga ganon, ay kinuha na lang ito ni Amir at ibinigay sa kanya. Mabisa daw ito sa mga aswang. Baka pagalitan ka ng tatay mo. Binibigay mo sa akin to Bigay pa ka mo ng lolo mo to. Wika dito ni Pablo. Si Itay nga nagpapabigay. Mas kailangan mo daw yan Mabuti pa nga sa'yo na lang yan. Mag-isa ka lang dito kaya mainam din ang proteksyon. Sagot dito ni Amir. Salamat Amir. Kayo rin. Mag-ingat kayo palagi. Kaya ko na ang sarili ko. Masasabi ko sigurong ayos na ako kung mapapatay ko yung aswang na kumitilas sa buhay ni Itay. Wika ni Pablo. Tinapik siya sa balikat ng kaibigan na tila nagbibigay ng simpatya sa kanya. Nagpaalam na ito dahil may lalakarin pa daw sila ng kanyang ama. Kaya hindi na muna ito makakapasok sa niyogan. Mula nang mapatay ni Pablo ang aswang na uri ng kubot, ay hindi na siya nag-aalis ng maliit na patalim sa kanyang katawan. Para kahit nasa delikadong sitwasyon siya, ay meron siyang mabubunot. Ilang araw na rin na walang sumasalakay na aswang sa bahay nila o kahit ang napapabalitang
may nawawalang bata o ilang mga matanda. Marahil ay humahanap lang ng pagkakataon ng mga ito para manalakay. Yung hindi ka handa saka sila gagalaw. Pero si Pablo ay parating nakahanda. Marami din siyang sandata para sa mga aswang. Tahimik ang paligid ng gabing yon. Tanging maririnig mo lang ay ang mga huni ng mga insekto at ilang mga kuliglig. Mga kumakaluskos na nakasanayan na rin ni Pablo. At dahil nga mag-isa lang siya sa bahay, ay parati siyang gising kahit pa malalim na ang gabi. Isang alulong ng aso ang kanyang narinig sa di kalayuan. Nakakapangilabot na tila may ibig ipahiwatig ang tunog na iyon. Bumangon si Pablo upang maupo sa kanyang katre. Iba ang dala ng hangin sa labas. Malakas na tila may gustong ibulong sa kanya. Nagpasya itong si Pablo na lumabas ng kanyang silid. Balak sana niyang uminom ng tubig dahil tila natutuyo ang kanyang lalamunan. Ngunit isang malakas na pagsipa sa pinto niya ang gumulat sa binata. Mabuti na lang at doon lang sa sala nila nakasabit ang buntot pagi na mula pa kay Amir. Kinuha niya iyon at itinali sa bewang. Maging ang itak ng kanyang ama ay hinawakan rin ng binata. Isang maliit na patalimang nasa bewang nito na hindi mo aakalain na kayang makapatay ng kahit anong uri ng hayop. Sinong nandyan? Kung sino ka man, huwag ka nang magtago. Nararamdaman kita kahit hindi kita nakikita. Lumabas ka na kung ayaw mong lagutan kita ng hininga. Wika dito ni Pablo. Walang ingay na narinig ang binata matapos niyang bitawan ang salita. Hinintay niya muling sipain ang pinto. Ngunit hindi na ito naulit. Inisip ng binata na umalis na ito o tila natakot sa kanyang pagbabanta. Pero lumabas pa rin siya ng kanyang bahay. At mula sa mataas na lupa ay naroon ang isang nilalang na may matulis na kuko at tila nagbabaga ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Patakbo itong nagtungo sa kanyang pwesto kaya hinanda niya ang kanyang sarili sa maaaring mangyari. Handa na siyang mawala pero tinitiyak niyang mauuna itong aswang na pasugod sa kanya. Tumalon ito at dinamba siya pero mabilis siyang gumulong palayo dito. Nakaluhod ang isa niyang tuhod habang hawak niya ang itak. Sumulpot ang isang itim na aso na tiyak niyang nakita at nakausap niya na noon. Naisip agad ni Pablo na ito marahil ang pumatay sa kanyang ama dahil natatandaan niya ang huling babala nito. Na pagbalik niya ay siya naman ang papatayin. Napahigpit ang hawak niya sa itak dahil sa wakas ay may paghihiganti na din niya ang pagkamatay ng kanyang ama. Napatay niya na ang taong paniki na siyang kumuha ng puso ng kanyang ina. Ito na lang ang hindi pa. At sinisiguro ng binata na magagawa niya iyon. Kahit ano pa ang mangyari sa kanya. Muling sumugod ang isang aswang. Kaya naman tinaga niya ito agad. Pero sadyang maliksi ito. Kaya nahirapan si Pablo na makipagsabayan dito. Pumikit ang binata at iniisip ang mga magagandang payo ng kanyang ama.
Huwag pa irali ng galit dahil dadalin ka lang nito sa kapahamakan. Sa pagdilat niya ay pasugod na ang aswang. Nakangisi pa ito dahil akala niya ay naduwag na si Pablo. Ang hindi nito alam ay naghihintay lang ito ng tiyempo para masugatan siya nito. Pagdamba nito ay sabay alis niya ng buntot pagi sa kanyang bewang. At tinira ito na tila walang kahirap-hirap. Gumuhit ang tila apoy sa katawan nito at nahiwalay ang isang braso sa katawan. Isang paghampas pang muli at putol ang ulo nito. Nagulat si Pablo dahil sa talim ng buntot pagi. Hindi niya sukat akalain na may kakayahan pala itong humiwa ng isang bagay o nilalang. Patay ang isang aswang, kaya naman sumulpot pa ang isa na nasa anyong malaking aso. Iba ito sa naunang asong itim na pumatay sa tatay niya. Tila mahina lang ito kumpara sa asong itim na huli niyang nakausap. Naglalaway ito na tila gutom sa isang laman. Hinanda niya ang kanyang sarili sa pagsugod nito at sa isang iglap ay nasa ere na ito. Sobrang bilis nitong tumalon, kaya naman mabilis siyang nakatakbo mula sa binagsakan nito. Naroroon lang ang isang aswang at pinapanood sila. Tumakbo ang aswang patungo sa direksyon niya, kaya malayo pa lang ito ay inayos niya na ang buntot pagi. Paglapit nito ay hinambalos niya sa dalawang paa. Natumbay ito at bahagyang napilay pa. Nahirapan itong makatayo, kaya pinanood niya lang kung papaano nito igagalaw ang natitirang dalawang paa. Umalulong ito at hindi na hinayaan pa ni Pablo na tumawag pa ito ng mga kasama. Pinuntirya niya ito sa ulo, kaya tulad ng naunang aswang ay putol din ang ulo ng aswang mula sa anyong aso. Umangil ang natirang asong itim na malaki pa sa tao. Tumutulo din ang laway nito na tila ba galit na galit dahil napatay niya ang mga kasamahan nito. Hindi siya magpapatalo sa mga ito. Kukunin niya ang hustisya para sa pagkamatay ng dalawang taong mahalaga sa kanyang buhay. Dahan-dahan na lumapit ang natirang aswang mula sa kinatatayuan ni Pablo. Hindi siya nakaramdam ng takot o pagod man lang. Walang pasubaling sumugod ang aswang, kaya naman naharang niya ang kamay at ang bibig nito ay nakagat siya sa isang braso. Nabitiwan niya ang buntot pagi, kaya naman lumakas ang loob ng aswang na muling sumugod dahil may tama na ito sa isang braso. Hindi naman nawala ng pag-asa ang binata dahil mas naniniwala siya na may kasama siya sa laban na iyon. Muling sumugod ang asong malaki at ginawa ng lahat ni Pablo upang hindi na siya magkaroon ng tama mula rito. Mabilis niya itong sinipa sa kalamnan, kaya natigil ang pag-atake nito. Tingin niya ay ininda nito ng aswang dahil huminto ito ng ilang minuto bago muling sumugod sa kanya. Maging ang itak ay malayo sa kinatatayuan ni Pablo. Ang buntot pagi naman ay ganun din, kaya ginawa niya ang lahat para makaiwas sa bawat pagsugod nito. Mas lumakas ang hangin na tila nakikisabay sa pakikipaglaban niya dito. Mas lumalim ang gabi,
kaya mas naging maingay ang paligid sa bawat huni ng mga ibong uwak. Mas nangibabaw ang pagnanais niyang mapatay ang aswang na ito. Kaya naman pinakiramdaman niya ang sugat na natamo mula dito sa aswang nakaharap niya. Pinunit niya ang isang parte ng kanyang damit at itinali sa braso niya gamit ang isang kamay at bibig nito. Ginalaw-galaw niya ito upang masiguro na kaya niya nang ipanghawak ng kahit anong pwedeng makuha niya. Hindi nagtagal ay muling lumapit ang kanyang katunggali upang muli siyang atakihin. Pero mas binilisan niya ang kilos kaya nasuntok niya ito sa panga. Tumilapon ang aswang na aso. Maging si Pablo ay nahihiwagaan sa biglaang paglakas ng kanyang katawan. Ipinilit ng aswang ang ulo nito dahil halatang nasaktan ito. Nagliliyab sa galit ang mga mata nito dahil hindi ito makalapit sa binata. Ang bilis ng naging kilos nito, kaya hinanda ni Pablo ang kanyang sarili. Naalala niya ang maliit na patalim na nasa kanyang bewang at hinihintay pa niyang makalapit ito ng mas malapit pa. Isang kisap mata ay binunot niya ang patalim at itinarak ito sa mismong puso ng aswang. Natulala ito dahil hindi naman inaasahan na may itinatago pala itong si Pablo na isang armas. Idiniin pang lalo ng binata ang patalim buhat sa dibdib nito kaya nag-anyo itong tao. Isang lalaki na hubad ang buong katawan. Habol nito ang hininga na tila hirap dahil sa natamong sugat. Umalis si Pablo sa harapan nito at pinulot ang buntot pagi na nasa di kalayuan mula sa kinaroroonan nila ng aswang. Walang pasubaling hinampas niya ito sa katawan at gumuhit ang tila baga sa katawan nito. Sumigaw ang aswang, ngunit wala nang namutawing boses dito. Marahil ay sa dulot niyang sugat sa dibdib ng aswang. Isang hagupit muli ang ginawa ni Pablo na siyang tumapos sa buhay nito. Pag-ihip ng malakas na hangin ay kasabay din itong natangay at naglaho sa paligid. Napatingala si Pablo sa kalangitan dahil sa wakas ay nagawa niya ang tanging hangad para sa kanyang mga magulang. Muli siyang napaiyak dahil nabigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng mga ito. Napaluhod siya sa lupa habang tumatawa sa tagumpay na siya lang ang nakakita. Napaiyak siyang muli dahil sa sakit at kasama na doon ang kaginhawaan dahil nagawa niyang gumante sa mga pumaslang sa mga magulang niya. Gumawa siya ng isang apoy upang magliwanag na ang buong paligid nila. Wala na siyang galit dahil hindi naman tamang kimkimin ang sakit. Hindi ka makakalaya kung patuloy mong dadalhin ito. Kinabukasan ay ipinarating niya kay Amir ang nangyari. Humingi pa nga ito ng paumanhin dahil hindi siya nakatulong sa kaibigan. Natawa naman itong si Pablo dahil sa pagiging tapat nito at mabuting kaibigan sa kanya. Lumipas ang ilang buwan mula nang mapatay niya ang mga salarin sa pagkamatay ng kanyang ama at ng ina. Tinanggap niya na hanggang doon na lang sila. Unti-unting bumalik ang saya at sigla ng binata.
marami na muli siyang pinakikisamahan at kasama na doon ang mga kasama niya sa niyogan. Sinabi din niya kay Amir ang hawak niyang mutya. Ang sabi nito ay swerte iyon sa negosyo at iwas kapahamakan. Naging mabili at mas nakilala ang tuba nila na mula sa niyog. Mas masarap daw ang lasa nito kumpara sa ibang tuba dahil puro at galing sa sariwang niyog. Hindi pa rin nawawala ang ilang uri ng aswang sa paligid ng Tayabas, Quezon. Nakikiisa din si Pablo upang mahuli at mapuksa ang mga ito. Pero hindi niya ipinagmamalaki o ipinagyayabang na nakapatay siya ng ilang uri ng aswang sa lugar nila. Dahil ang pagyayabang ay walang mangyayaring maganda. Imbis na katuwaan ka, ay kaiinisan ka pa dahil sa pagyayabang mo sa iba. Nanatili namang bukas ang bahay niya para sa kaibigan na tanging kasama niya at dinamayan siya ng mga panahong nalugmok at tila na puno ng galit ang puso niya. Araw-araw ay nagtutungo ito sa puntod ng kanyang mga magulang. Hindi man niya kilala ang tunay na mga magulang, ay walang nagbago sa pagmamahal niya para sa mga ito. Kahit pa ayaw sa kanya ng kanyang ina noong una. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob dito dahil magulang niya ito at igagalang niya kahit ano paman ang mangyari. Kahit gaano pa kasama ang pakikitungo sa iyo ng iyong ama o ina, mahalin mo lang sila dahil hindi ka magiging tao kung wala sila. Gantihan mo ng pagmamahal ang pangit na trato nila sa iyo. Dahil ang magulang ay magulang pa rin, kahit anumang mangyari. Iba-iba man ang klase ng magulang na ating nakagisnan, ay hindi iyon adlang upang mamili at humanap ng iba. Alisin ang galit, matutong magpatawad, dahil dadating ang panahon na ang sugat ay muling maghihilom. Hindi man ngayon, kundi sa tamang panahon at pagkakataon. Huwag magpaalipin sa poot. Ikaw rin ang talo sa huli dahil nagpadaig ka sa kanya. Laging ilagay ang Diyos sa puso. Hindi man siya nakikita. Nariyan lang siya palagi. Nakatingin sa bawat galaw mo. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento na inilahad natin ngayong araw. Naway meron kayong napulot at may nakuha kayong aral sa kwento ngayon. Maraming salamat. Okay, so yun. Tapos na yung kwento natin, no? Bago magbigay ng komento, gusto ko munang kumustahin yung mga kababaryo natin na naapektuhan ng bagyo, no? Okay ba kayong lahat? Di ba? Siguro karamihan nasa ibang bansa, pero yung iba nandito sa Pinas, baka mas sila yung naapektuhan. So ingatan lahat, ha? Bali yung opinion ko, yun nga, nakakalungkot na naman kasi may namatay na naman sa kwento natin, no? Lalo pa magulang nung bida, no? Although alam naman natin na ampon lang tong si Pablo, pero grabe, ang hirap nung gano'n, nung sitwasyon niya, no? Na nadatnan niya na patay na yung mga magulang niya. Di ba? Grabe. Saka, curious lang ako, no? Kung sino talaga yung tunay niyang magulang. Yan, kasi kung titingnan nyo, sinabi nga ni Mang Emilio, no? Na nakuha niya tong si Pablo, iniwan ng matanda, no?
huli na lang sinabi na albularyo yung nag-iwan eh. Hindi ko rin alam kung paano niya nalaman. Siguro dahil dun sa nakalagay na mutya ng nyog, no? Napakalakas nun para sa akin. Bibihira yun yung mutya ng nyog na walang mata o isang mata. Kasi kadalasan 3 eh. Diba? 2, 3. Kahit saan kayo magpunta, pag bumibili kayo ng mga kunwari tanong nyo sa mismong nyogan kung meron bang nagtitinda o kung meron ba silang ganon, sasabihin sa inyo, wala kasi maraming naghahanap talaga nun, no? Ang alam ko naman kasi bago pa dumating yan dyan, nakukuha na yan ng mga unang umangkat, no? So hindi na yan, syempre alam din naman nila siguro na may ganong mutya, no? Ano kasi yan eh, yung parang ginawa nung tatay ni Pablo talaga, parang hindi siya alam niyo yung, di ba? Paano ko ba explain to? Gusto kong explain to kasi eto medyo may alam ako rito. Ang itsura kasi ng nyog, di ba? Bago kayo rin, bilog. So yung kulay brown o kayo manggi. Yan. Ang ginawa siguro ng tatay ni Pablo, kumuha ng maliit na parte na mula doon. Para sa akin kasi, kahit kunwari tinipak mo yung mismong nyog na walang mata o isang mata, ano na yun okay lang yun. Tapos parang hinati-hati niya. Parang ganun yung pagkakaintindi ko kasi inilagay sa tela. So medyo maliit lang to. Hindi siya ganun kabalik. Pero may gumagawa na nilalagay ito sa tabi ng altar, lalo na kung may negosyo. Legit to. Siguro ilan lang may kita nyo, pero pag may mga tindahan o negosyo kayo nakikita, tingnan nyo lagi yung altar. Kung minsan kasi nandun yan eh. Nandun lang yan. Oo, kasi karamihan kasi sa atin, parang baliwala na yung mutya. Ang pinaniniwalaan is yung pampaswerte talaga, which is legit naman. Talagang mararamdaman mo na maganda yung daloy ng parokyano, yung pera, yung pasok, yung labas, kontrolado mo. Talagang hindi man siya literal na one day millionaire ka, pero ramdam mo na magaan sa buhay, lalo na sa pagdating sa negosyo. Yun nga lang, sa mga albularyo, yan, antingero. Pag sinabing mutya, talagang dedebosyon na nila yan. Hindi naman porket nakuha mong, ayan, nyog na, as in walang mata, yan na yon. Hindi. May dasal pa yan mga kabaryo. Yun nga, may nabasa ako na isang member natin, si Ma'am Christine Farado, sabi niya, pag binili raw ba yung anting-anting, wala na raw bang bisa? Para sa akin kasi ma'am, pwedeng meron, pwedeng 50-50 ako eh, kasi actually limos nga lang talaga yan eh. Kumbaga, pag sinabing limos, parang limusan mo na to kung magkano lang yung kaya mo. Kasi mutya ng kalikasan to, hindi talaga to pinagbebenta. 'Di ba? Lalo na kung yung mga rare type na mutya, kung tawagan, yung mga rare, yung pinakamahirap hanapin. Pero sa tingin ko naman, suriin nyo rin kasi marami ring alam nyo na, mapanglamang sa kapwa na eto mutya to ng ganito, ganyan-ganyan, okay to. Pero in the end, lang pala, batong normal lang na parang bago sa paningin natin. Siyempre, wow, parang bago ta. Pag sinabi sa yung mutya, alam mo, mutya na yan, di ba? So, ingat din, ingat. Yun, meron naman yan ma'am, depende sa pagbibentahan mo, pagbibilihan mo. Merong nagbebenta talaga niyan ng mga buhay. Pero para sa akin, mas okay kung ang bibilin mo na lang is medalyon, no? Pero yun nga kasi mas maganda kasi ang gano'n na medalyon kung ibibigay sa'yo, hindi yung ikaw mismo bibili para sa sarili mo. No, siguro ang gawin mo na lang ma'am, bili ka, bigyan mo yung mga malapit sa buhay mo, no? Tapos, hindi naman kailangan ng matinding dasal yan. Kumbaga, paniwalaan mo lang, magdasal ka lang palagi. Tsak nagagana na wala namang, kumbaga wala naman yung mga medalyon na yan eh. Ang pinakamakapangyarihan talaga is yung pananampalataya natin. Yun nga, sabi sa kwento, 'di ba? Lagi siyang nandyan. So, akala mo hindi mo kaya, pero nandyan lang siya, yung may likha, no? Kaya
sa mga kabaryo natin na nahihirapan sa buhay-buhay o kung ano pa mang suliranin. Magdasal lang kayo na huwag kayong panghinaan kasi papasan ba't magiging ayos din ang lahat, di ba? Yun nga sabi sa kwento, yun magandang aral yun. Hindi nawala ng pag-asa si Pablo. Di ba? Kasi tinignan niya parang ang gusto niya na lang galit, paghihigante, di ba? Parang ang pangit. So ang ginawa sa kanya, parang sige, subukan natin to hanggang saan. So yun lang naman. Maganda yung kwento natin ngayong araw. Tapos yung shoutout ko, dapat ngayon pero next na lang sigurong upload kabaryo. Kasi medyo wala na tayong time talaga. Alam niyo naman, yung panahon natin dito sa Pinas, may bagyo. So yun. Hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Maraming salamat sa mga sumusuporta po at patuloy na nagtitiwala. Salamat.